Habang nararanasan ang matinding init sa bansa, unti-unti namang tumataas ang tsansa ng malalakas na pag-ulan at posibleng pagbuo ng bagong bagyo sa silangan ng Pilipinas. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Sabado, April 25, 2026 na po tayo. Pag-usapan natin ang kombinasyon ng matinding init, pag-ulan at posibilidad ng tropical development sa mga susunod na araw. Simulan natin ang malawak at detalyadong ulat panahon. Sa kasalukuyan, may malawak na sistema ng ulan na papasok sa ating bansa. Sa una nating highlight sa mga nakaraang ulat, ang sistemang ito ay patuloy na gumagalaw papasok sa ating bansa, kaya inaasahan ang pagtaas ng tsansa ng pag-ulan, mas madalas na thunderstorm at posibilidad ng localized heavy rain. Hindi lamang ulan ang dapat nating bantayan. Sa likod ng sistemang ito, may nakikitang posibleng tropical development mula sa bahagi ng Micronesia papuntang Guam at Northern Mariana Island. Batay sa ilang weather models, may pagtaas ng thunderstorm activity, may bahagyang pag-ikot ng sistema o rotation at posibleng maging isang tropical depression sa mga susunod na araw. Ngunit sa ngayon, wala pang ganap na bagyo, ngunit tumataas ang posibilidad habang papalapit ang susunod na linggo. Ang temperatura sa rehiyon ay nasa 29 degrees Celsius hanggang 30 degrees Celsius na sapat para suportahan ang pagdevelop ng isang tropical system o isang pagbuo ng bagong bagyo. Ito ang dahilan kung bakit mas nagiging favorable ang kondisyon para sa pagbuo ng isang bagyo. Sa kasalukuyang weather system dito sa ating bansa, ang frontal system ay nakakaapekto sa lugar ng Batanes na nagdudulot ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Habang ang easterlies naman ang nakakaapekto sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Inaasahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap at pulo-pulong pag-ambon o thunderstorm. At sa natitirang bahagi ng Luzon, makakaranas ng isolated thunderstorm dulot ng localized weather condition. Ang posibleng epekto nito ay flash flood, landslide sa iba't ibang lugar. Mga kababayan, meron tayong heat index alert, danger level heat index na umaabot sa 45 degrees Celsius sa lugar ng Dumangas, Iloilo at Butuan City. Ito ay nasa danger level na kung saan mataas ang panganib ng heat exhaustion at heat stroke. Habang 39 degrees Celsius naman dito sa lugar ng Metro Manila at iba pang bahagi ng ating bansa. Ito ay nasa extreme caution level na po tayo. Kung ating susuriin mga kababayan, dalawang magkasulungat na kondisyon ang ating mararanasan. Ang matinding init sa araw at biglaang pag-ulan sa bandang hapon o gabi. Ito ang indikasyon ng transition period mula sa amihan at papuntang tag-init at habagat pattern. Kasabay nito ang pag-init ng karagatan at atmosphere. Kaugnay sa weather history, sa ganitong panahon ng taon, karaniwan ang pagtaas ng init, pagdami ng thunderstorm at posibilidad ng easterly season tropical system. May mga naitalang kaso noon na ang mga sistemang nabuo sa Micronesia ay kalaunan ay naging isang bagyo na lubos na nakaapekto dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya naman sa ating mga kababayan, patuloy tayo nagpapaalala sa ating safety reminders, uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang heat stroke, iwasan ang matinding sikat ng araw sa tanghali, magdala ng payong o rain gear bilang pananggalang sa matinding init at pag-ulan. Mag-ingat sa biglaang thunderstorm at subaybayan ang ating weather updates araw-araw. Para sa buod ng ating balita, tumataas ang tsansa ng malalakas na pag-ulan dito sa ating bansa. May posibleng tropical development sa bandang silangan ng ating bansa. Umiiral ang easterlies at frontal system. Mataas ang heat index sa ilang lugar na umaabot sa 45 degrees Celsius at posibleng ang flash flood at landslides sa thunderstorm sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Para sa ating Bible verse of the day mula sa Psalm 16 verse 8, I keep my eyes always on the Lord. With Him at my right hand, I will not be shaken. Mga kababayan, sa gitna ng init, ulan at mga hindi inaasang pangyayari dito sa ating mundo, pinapaalala sa atin ang talatang ito na manatiling matatag at nakatuon sa ating Panginoong Hesus.
o sa ating Diyos sapagkat siya ang nagbibigay ng katiyakan at lakas sa bawat araw. Patuloy tayong manalig sa kanyang kapangyarihan sapagkat wala ng ibang pag-asa sa mundo kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. At yan po ang ating update sa panahon sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maganda, magiligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.